Minsan ang sumagi sa isip ni Shera kung mahal nga ba ng Diyos ang mga tao kasi. Kung oo, wala sanang mga nagdudusa ngayon, katulad niya. Bilisan mo nga dyan, magbubukas na ang bar. May sigarilyo sa pagitan ng mga daliring sigaw ni Lita, ang may-ari ng bar kung saan nagtatrabaho bilang tagalinis si Sierra. Tanging-tango ang itinugon ng dalaga bago mas binilisan ang paglalampaso. Kung sana kasi bumili ito ng mop at hindi lang tela ng damit, nasira-sira ang pinamumunas ngayon, kanina pa sana siya natapos. Bumukas ang pinto at pumasok ang Bombay na nagpapautang kay Lita. Nag-usap ang dalawa ngunit ang mga mata ng lalaki ay panayang tutok kay Shera. Sa pagkailang ng dalaga ay binilisan niya lalo ang paglalampaso ng makapanhik na sa itaas. Naroon ang VIP at sa dulong bahagi ay maliit na storage room kung saan siya natutulog. Nang makaakyat ay agad na kinuha niya ang English book na hiniram pa niya mismo sa isa sa mga dancer ng bar na nag-aaral sa college. 18 taong gulang na si Shera ngunit hindi pa rin siya gaanong mahusay magbasa. Tanging iyong mga simpleng wikang Ingles lamang ang naiintindihan ng dalaga dahil kahit kailan naman ay hindi niya naranasang tumapak sa eskwelahan. Sanggol pa lamang kasi ay bit-bit na siya ng kanyang ina sa bar. Isa ito sa pinakamatagal na naging dancer / babaeng bayaran. Nabuntis daw noon ng mayamang lalaki ang mama niya, kaya lang ay hindi naman inako kaya bumalik sa bar pagkapanganak. Ang bar na ang mundong kinamulatan ni Shera. Maagang ipinakilala sa kanya ng ina niya ang kalupitan ng mundo, ang madilim na bahagi nito. At sa mundong iyon rin siya iniwang mag-isa ng kanyang ina. 10 taong gulang pa lamang si Shera ay parang bula na biglang nawala ang kanyang ina. Wala man lang itong ibang ibinilin sa kanya, kundi ang patong-patong nitong utang. Wala pa sa kalahating oras ng pagbabasa si Sierra ay kinalampag muli ni Lita ang pinto ng storage room na kwarto ng dalaga bago nito puwersahang buksan iyon. Bumaba ka ron at linisin mo yung sinukahan ng mga lasing na customer. Walang imik na tumayo at sumunod si Shera sa ginang. Nang makuha niya ang panlinis, ay bumaba siya ng ground floor ng bar. May ilang mga mata na sa kanya na naman nakatutok habang naglilinis. Mukha na nga siyang tomboy sa suot, nakupas na maong at maluwang na t-shirt. Pero siguro ay ganoon talaga ang mga lalaking hayok sa laman. Kahit balot na balot, ay pagpapantasyahan ka. Pinagpatuloy na lang ng dalaga ang paglilinis sa kabila ng mga matang nakatingin sa kanya. Maya-maya ay tinapik siya ni Lita. Umupo ka ron sa tabi ng naka-white polo. Kumurap si Shera at tiningnan ang direksyong itinuro nito, kaya agad na nagtama ang tingin nila ng lalaking tingin niya ay pwede na niyang maging tatay. Madam, hindi naman po ako pokpok eh. Hindi ka nga iti-take home. Makikipagkwentuhan lang ako sa'yo. Sad naman ni Lita. Sa uri ng ngising, nakaukit sa labi ng ginang. Mukhang malaki ang ibinayad ng lalaki para lang makatable siya. Sige na. Huwag ka nang maarte pa, mabait naman yan eh, makapal pa ang bulsa. Eh kung ayaw mong doon sa grupo ng mga mukhang hindi naliligo kita ibigay, pumunta ka ron. Gumapang ang takot sa sistema ni Shera nang makita ang titig sa kanya ng ibang customer. Alam niya namang darating din talaga ang araw na iyon. Dahil mismong anak nga nito ay inilalako. Hindi niya lang inasahan na ganito kaaga siya ibebenta. Tinignan siya ni Lita ng nagbabantang tingin kaya kahit labag sa loob niya ay para siyang tuta na takot habang palapit sa lalaking formal ang suot. Ngumiti ang lalaki ngunit hindi gaya ng sa ibang customer. Ang kurba sa mga labi nito ay tila sa isang ama. Hi! Nangungunang bati ng lalaki kay Shera. Tila sinusubukang pawiin ang takot ng dalaga. Hello po.
Bakas ang pag-aalangang sagot ni Shera. I'm Freddy. Ikaw, si Shera? Pinaglapat ng dalaga ang kanyang mga labi bago tumango. Opo, lumawak ang ngiti ng lalaki, ngunit hindi pa rin sa nakatatakot na paraan. I'm glad to meet you, Shera. Iyon ang unang araw na nakilala ni Shera si Freddy. Akala niya katulad rin ito ng mga ibang lalaki na hayok sa mga babae. Pero iba ito. Naging malapit silang dalawa at ama na ang turing ni Shera rito. Sad pa nga ni Freddy. Hindi ka bagay sa lugar na to. Masisira ang buhay mo rito, iha. Po? Takang tanong ni Shera. Gusto kitang alisin dito. Babayaran ko sila, babayaran ko ang lahat ng utang mo kung kinakailangan. Ibabahay niyo po ako? Tanong pa ni Shera na naguguluhan. Kung ano man ang naiisip mo, nagkakamali ka. Inilabas ni Freddy ang kanyang mamahaling cellphone at pinakita ang wallpaper sa dalaga. See? May asawa at anak ako, Shera. Mahina siyang natawa. Alam ko pong nakakaawang sitwasyon ko ngayon pero hindi niyo ako responsibilidad. Gusto lang kitang alisin dito, Shera. Titira ka sa bahay namin. Mag-aaral ka. Babaguhin mo ang kapalaran mo. And I'm not doing this because I want you to be my responsibility. I am doing this because I have a capability. Sad pa ni Freddy. Pero, bakit po niyo gagawin yun? Lumamlam ang mga mata ng lalaki. Dahil kilala ko ang tatay mo, Shera. At ipinangako kong hahanapin kita. Umawang ang bibig ni Shera. Po? Anak ka ng best friend kong si Alfred. At hindi na babagay sa lugar na ito ang nag-iisang anak ng matalik kong kaibigan. So I'm going to save you from this place, Shera. That's the oath I made to your father before he passed away. Gustong tumanggi ng dalaga sa alok ng lalaki, ngunit nang tawagin nito si Lita para sabihing babayaran nito kung ano man ang kailangan niyang bayaran, ay nagpatangay na lamang siya. Dahil kahit hindi man niya aminin sa sarili, naghahangad rin siya ng kalayaan mula sa mga utang ng kanyang ina. Isasama ko na siya ngayon, sabi ni Freddy kay Lita bago sinanyasan si Sierra na tumayo. Kahit nagugulahan pa rin, sa bilis ng pangyayari, ay tumayo ang dalaga. Ano nga po palang itatawag ko sa inyo? Nahihiyang tanong ni Sierra habang panay ang silip sa malaking bahay kung saan ipinarada ni Freddy ang mamahaling kotse. You can call me Dad from now on. Wala nang ibang kamag-anak sa Alfred na pwedeng kumukup sa'yo at nakasulat sa last will and testament niyang ko at ang aking asawa ang magiging legal guardian mo. Oras na mahanap kita. Let's go. Ipakikilala kita sa mag-ina ko. Humigop ng isang malalim na hininga si Sierra bago kinalas ang seatbelt. Nanginginig pa ang mga kamay niya, kaya medyo nahirapan siya. Mahina tuloy na natawa ang lalaki bago tinulungan ng dalaga. Freddy, there you go. Pilit nang umiti si Sierra sa kalumabas ng kotse. Halos malula pa siya nang mas matitigan ng maayos ang napakalaking bahay. Parang palasyo, puti ang pintura at may ilang detalyeng kulay ginto. Kahit saan din tumingin ay malinis. Pakiramdam tuloy ng dalaga ay siya ang natatanging marungis sa lugar. Good evening po, sir. Hindi pa ako kumakain sina Ma'am Melanie tsaka Sir Joaquin. Hinihintay po kayo sa dining room. Bungad ng katulong na panay ang sulyap kay Shera. Pakihanda mo yung guest room na katabi ng kwarto ni Joaquin. Simula ngayon dito natitira si Shera, kaya sana tratuhin niyo siya gaya ng kung paano niya tratuhin ang anak ko. Tumango ang maid. Inaya naman ni Freddy ang dalaga na dumiretso sa dining room, pero dahil panay ang ikot ng mga mata niya sa paligid para hangaan ang lugar, ay hindi niya na napansing nakaawang ang kanyang bibig nang marating ang dining room. Love, I found her. May tuwa sa tinig na balita ni Freddy sa kanyang asawa. Ngumiti ang ginang kay Shera at tumayo upang lapitan siya. Kahawig nga ni Alfred, love. Inipit nito ang ilang hibla ng buhok ng dalaga sa likod ng tenga niya. Ang ganda-ganda mo, iha.
Who is she? Tanong ng baritonong boses. Hindi man lamang sinubukang itago ang disgusto sa tono nito. Sabay-sabay nilang nilingon ang lalaking nakaupo sa silya at salubong ang masusungit ng mga kilay. Nang nagtama ang tingin ni Shera at ng lalaki, ay umigting pa ang panga nito't umirap bago ibinaling sa ama ang atensyon. We don't need a new maid. Joaquin. Sita ng ginang bago hinawakan ang magkabilang braso ni Shera. From now on, ang itatawag mo sa akin ni Mommy Lenny. You're now a part of this family. Lumunok naman si Shera. Hindi ho ako kaanong mahusay maging les. Umismid ang lalaking nagngangalang si Joaquin. Napailing na nga lamang siya. Joaquin, may pagbabanta na si Tani Freddy. Ang masungit na mga mata ng binata ay nakatuon lang kay Shera. At nang tumayo ito't humakbang, palapit sa kinatatayuan nila, ay tila biglang lumakas ang tibok ng puso ng dalaga, lalo na nang tapatan siya nito't pinakatitigan ng buong mukha, na tila ba sinusubukan siyang sindakin sa tangkad nito. Sad muli ni Joaquin. Sino ka ba talaga? Sabi naman ni Freddy. Stop? Anak siya ng Tito Alfred mo, so please, wag mo siyang pakitaan ng magaspang mong ugali. Ngumisi si Joaquin sa kanyang ama. Really? Baka naman isa lang to sa mga kabit mo. Naningkit ang mga matang. Bumaling ang binata kay Shera. Do us a favor. Lumayas ka rito pag sisisihan mong tumapak ka sa pamamahay na to. Don't listen to him, Iha. He's just having a bad day. Si Melanie bago tinitigan si Joaquin, saka umiling-iling. Inakay na siya ng ginang upang maupo at nang muling sulyapan ni Shera ang binata, ay nalunok na lamang niya ang sariling laway matapos makita kung gaano kadilim ang titig nito sa kanya bago lumabas ng dining room. Tinawag pa ito ni Freddy, ngunit talagang matigas ang ulo ng binata at hindi na lumingon pa. Napabuntong hininga tuloy si Sierra. Mukhang si Joaquin ang magiging numero unong dahilan kung bakit pagsisisihan niyang nagpatangay lang siya sa agos ng buhay niya. Ako na po, manang, tutulong po ko. Presenta ni Shera nang makitang bubuhatin na ng may edad na katulong ang mabigat na tray ng pagkain. Kararating niya lang galing ng university. Kahit na anak-anakan ang turing sa kanya ng mag-asawang abalos, ay kumikilos pa rin siya sa bahay, kaya naman sanay na rin sa kanya ang mga kasambahay. Hay naku, Shera, mabuti pa magbihis ka na. Ako na dito. Umiling naman ang dalaga at binaba ang sariling bag, maging ang iilang mga gamit. Saan po ito dadalhin? Tanong niya nang maiangat ang tray. Bumuntong hininga si Manang Sita. Doon sa pool area. Nandiyan ang mga barkada ni Sir Joaquin. Kakauwi lang kasi galing abroad kaya may pa-party. Napakurap si Shera. Nandito na ho si Joaquin? Kailan po siya umuwi? Kahapon lang dumating. Ngayon lang nagpunta dito sa mansyon dahil dumiretso siya sa kanyang kondo. Napasimangot si Manang Sita. Naku Iha, sigurado akong kalbaryo na naman ang aabutin mo dyan kay Sir. Nasaktuhan pa namang nasa business trip ngayon ng mag-asawa. Pumuntong hininga ang dalaga. Wala naman ang bago roon. Iba kasi ang treatment ni Joaquin sa kanya. Halos lalong 8 taon na nga siyang nakatira sa mga abalos, ngunit ganun pa rin ang binata. Masama na talaga ang ugali nito pagdating sa kanya, kaya kahit paano ay nasanay na rin siya. Ayos lang po, Manang. Parang hindi pa ako sanay. Kailan kaya magtitinuyang si Sir? Isang maliit na ngiti lang ang naisagot ni Shera. Hindi na siya nagkomento pa at dinala na lamang ang tray sa may pool area. Bumungad ang malakas na tawanan ng ilang kabarkada ni Joaquin. Muntik pa siyang mabasa ng may tumalon. Ang iingay at ang gugulo talaga ng mga kaibigan ng binata. Sinuri ni Shera ang buong lugar. Nasa may gilid ng pool area si Joaquin, may kahalikang babae. Uminit ang kanyang pisngi sa nakita, lalo na mapansin niyang nakatutok ang seryosong mga mata ni Joaquin sa kanya habang hinahalikan nito ang babae. Uy,
Nandito na pala ang kapatid mo, Kin. Biro ng isa sa mga kaibigan ni Joaquin na kung hindi siya nagkakamali ay Hiro ang pangalan. Halos mawala na ang mga mata ng lalaki nang ngumisi ito't tila nagpapakyut. She's not my sister. May bakas ng pagkainis na sagot ni Joaquin bago dinampot ang bote ng beer na nasa ibabaw ng sun lounger. Hindi na nasaktan pa si Shera sa mariing pagtanggi ng binata. Iyon naman kasi ang palagi ipinamumukha sa kanya ni Joaquin dahil para rito, kabit siya ng ama nito. Kahit na nagtawanan ng ilan sa mga kaibigan ni Joaquin, ay humakbang pa rin si Shera palapit sa lamesa upang ilagay ang tray. Well, she's gorgeous enough to be an Abalos. Komento pa ng isa sa mga kaibigan ng binata. Tiningnan niya si Joaquin na madilim na naman ang ekspresyong nakapinta sa gwapo nitong mukha. Aakyat na ako, pero kung kailangan ninyo ng tulong dito, ipatawag mo na lang ako kina Mana. Tumaas ang kilay ng binata. Why? Tanggap mo lang hindi ka naman talaga parte ng pamilya? Pagod na si Mana kung mag-uutos ka sa akin na lang. Sagot na nga lamang ni Shera. Umirap lang si Joaquin sa katinungga ang hawak na bote. Ang sungit talaga nito. Mas nagmukha pa itong masungit dahil sa naka-military cut nitong buhok ngayon na may hiwa sa gilid. Umahon si Hiro mula sa pool, saka lumapit kay Shera. Hey Shera, why don't you grab your swimsuit and join us? Pabayaan mo yang si Joaquin. Ramdam ni Shera ang talim ng titig sa kanila ni Joaquin na tila ba sinasabing huwag siyang pumayag. Hindi naman talaga siya sasali sa grupo nila, wala siyang balak. Hindi na, enjoy na lang kayo, may tatapusin pa ako eh. Mas hinapit siya ni Hiro, palapit. Nasilip naman niya ang pag-ayos ni Joaquin ng upo at ang matalim na tingin nito ay nakatuon na sa binatang katabi niya na para bang nakahanda itong sumugod kapag may nangyari. Huwag puro lang aral, you should enjoy too. Paano naman tayo magkakakilala ng maayos kung palagi kang tumatanggi? Nakangising saad ni Hiro. Leave her alone, Hiro, before I drag you out of here. May riing banta pa ni Joaquin. Salamat na lang. Marami pa talaga akong gagawin. Hindi na hinintay pa ni Shera ang sagot ni Hiro. Tinalikuran niya na ang mga ito at pumasok ng bahay. Kinuha niya ang mga iniwang gamit sa kusina at pumanhik sa sariling kwarto. Ngunit nang papasok na, ay narinig niya ang mga yabag ng paa na papanhik ng hagdan. Lumingon siya upang malaman kung sino iyon at bumungad agad sa kanya ang galit ng mga mata ni Joaquin. Napalunok pa siya at kinabahan nang makita kung paanong umigting ang panga ng binata na tila nais siya nitong lamunin. What was that about, huh? You're flirting with Hiro now? Mahimig ng galit na akusa ng lalaki. Napailing na nga lamang si Shera. Ano? Hindi Liar. Sad na lamang ni Joaquin. Humakbang ang binata palapit. Dahilan upang mapaatras si Shera at bumangga ang kanyang likod sa pader. Nahigit niya pa ang sariling hiningat ng laki. Ang mga mata ng ubusin nito ang natitira nilang distansya. Joaquin, kitang-kita ni Shera kung paano nandilim ang mga mata at tumigting ang mga panga ng binata. You freaking smiled at him, Shera. Ano na naman ang binabalak mo? Pakurap-kurap ang dalaga. Wala namang masama ron na. Ano na naman ba ang problema mo sa akin? Kumislap ang galit sa mga mata ni Joaquin. Isang beses pa if ever I see you flirting again with Hiro, makikita mong hinahanap mo. Napasinghap si Shera nang bumaba ang labi ni Joaquin sa gilid ng kanyang tenga. Don't test my temper, Shera. Hindi mo alam kung paano ako magalit. Manang, anong oras ho kaya babalik si Kuya Badong? Baka maliit ho kasi ako sa klase ko. Nag-aalalang tanong pa ni Shera sa kasambahay habang nakatayo sa labas. Naku Shera, mukhang mga 1 oras pa yun eh. Nasa talyer raw at naflatan habang pauwi. Ganun ba? Sige po Manang, pakisabi na lang ho kay Kuya Badong na magko-commute na lang po ako. O sige, mag-ingat ka ha? Tumango si Shera at kumaway ng pamamaalam. Dala ang bag at suot ang kanyang student nurse uniform
ay lumabas siya ng malaking gate. Naglakad ang dalaga mula sa bahay patungo sa guardhouse ng subdivision. Ngunit bago pa man siya nakalampas sa guardhouse, ay narinig niya na ang ugong ng sasakyang paparating. Hindi pa man naibaba ng driver ang bintana ng sasakyan. Alam na ni Shera kung sino ang nasa loob. Bakit naglalakad ka lang? Nasaan si Kuya Badong? Kunot noong tanong ni Joaquin. Sumili pa ang girlfriend nitong nasa shotgun seat at tinirapan siya. Napalunok tuloy si Shera sa pagtataray ng girlfriend ng binata. Nasa talyer daw eh. Naflatan yung sasakyan. Anong oras ang klase mo? At ang lakas ng loob mong magabang ng masasakyan kung kailan rush hour. Ayos lang naman kapag na-late. Napabuntong hininga si Joaquin at saglit pang napatitig sa harapan na tila nag-iisip. Maya-maya pa ay bumuntong hininga ulit ito bago bumaba ng sasakyan at binuksan ang pinto ng likod. Hapin. Ha? Tanong ni Shera. Umigting ang panga ng binata. Tila ba naiinis? I said, get in the goddamn car, Shera. Lalo lamang nangunot ang noo ng dalaga. At bakit? Tinuro nga ng guardhouse na nasa unahan. Malapit naman na ako sa labas. Pwede na akong magabang ng taxi o jeep papuntang school. Oh, come on, Kin. She doesn't want to get a ride. Just let her be. Huwag mong pilitin na. Nagpapa-importante lang. Matari na sabat pa nga ng girlfriend ni Joaquin sa kainirapan nga si Shera. Umigting ang panga ni Joaquin at tumikwas ang dalawang makakapal nitong kilay. Tila naiiritang isinara muli ang pinto ng kotse saka pumasok sa driver's seat. Maya-maya ay humarurot na ang sasakyan paalis. Si Shera naman ay nagpatuloy na lang sa paglalakad. Nag-hi pa siya sa gwardya. Saka lumabas ng subdivision upang mag-abang ng masasakyan. Ngunit higit 20 minuto na yata siya roon ay wala talaga siyang mapara. Sinipat niya ang suot na relo. Kapag hindi talaga siya nakasakay within 10 minuto, ay siguradong malilate na siya. Hindi na siya mapakali. Hindi naman kasi totoo ang sinabi niyang okay lang na malate. Panay na ang silip ng dalaga sa wristwatch at dahil sa katitingin sa relos, ay hindi niya kaagad napansin ang pagtigil ng pamilyar na kotse sa kanyang tapat. Agad na lumabas ng sasakyan si Joaquin at nagmartsa palapit kay Shera. Natulala na lamang ang dalaga at halos hindi nakakibo kaagad nang hawakan siya nito sa braso para hatakin. Halos ipagtulakan pa siya papasok ng kotse. Everything happened so fast. Namalayan na lamang ni Shera ang sariling nakatitig kay Joaquin habang nakaawang ang mga labi. Nakatingin rin ito sa kanya matapos may kabit ang sariling seatbelt at nang makita ang kanyang itsura ay tila naiinis itong bumuntong hininga. Malilate ka ba talaga o ano? Tanong nito sa naiiritang paraan. Pigil hininga si Shera nang humilig si Joaquin upang ikabit ang kanyang seatbelt. At habang ginagawa iyon ay halos kalahating dangkal na lang ang agwat ng kanilang mukha. Ang lakas na naman tuloy ng tibok ng puso ni Shera. Bakit ba? Kapag ganun kalapit ang lalaki sa kanya, ay para siyang nakalaklak ng 1 toneladang kape. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ng dalaga nang lumayo na si Joaquin at umayos ng upo. Pinaandar na nito ang kotse at swabing humalo sa iba pang sasakyan sa daanan. Kahit tuloy rush hour ay parang nakampante ang dalaga na mararating nila kaagad ang paaralan bago pa man siya malate. Tinawagan ko si Kuya Badong. Wala pang stock sa talyer na bagong tires para sa sasakyan. He might not be able to pick you up after your class. Did you hear what I said? Gatong pa nga ng binata nang hindi umimik si Shera. Tikom ang mga labing tumango na nga lamang dalaga. Nakikinig naman ako. Good. Sad pa nga ni Joaquin. Sasakay na lang ako ng taxi pa uwi mamaya. Marami namang masasakyan eh. Pagtanggi pa ni Shera. Do you have any idea how dangerous it is to go home using a cab at that time of the day? Baka mamaya
May nakakaalam pang ampun ka ng mga abalos. Kidnapin ka at gamitin ka para makakuha ng ransom. Problema na naman dadalhin mo. Supladong pagputol pa ng binata kay Shera. Napanguso ito. Hindi naman siguro. Alas 5 ang uwian namin, maliwanag pa. Walang pinipiling oras ang mga tarantadong tao, Shera. Sumalyap si Joaquin kay Shera. Ngunit agad ding lumihis nang tingin nang makita ang pagnguso ng dalaga. At pwede ba? Stop pouting your goddamn lips. Huyo ka talaga sa akin kapag hinalikan kita. Saad nito at sadyang hininaan ang huling pangungusap. Kumunot ang noo ni Shera. Ano ka mo? I said, I'm gonna pick you up after your class. Hintayin mo ko sa labas at huwag kang magtatangkang sumakay ng taxi. Pero pwede namang magsabay-sabay kaming mga kaklase ko ah. Bakit? Lalaki bang kaklase mo? At nagsagutan pa nga ang dalawa. Baka magalit ang girlfriend mo. Sad pa ni Shera. I don't have a girlfriend. Huh? Kailan pa? Nag-break kayo? Kaya na lang. Bumuntong hininga si Joaquin at pinark ang sasakyan. Get out of the car. Pinaglapat na nga lamang ni Shera ang kanyang mga labi. Napalunok si Sierra. Ang katawan ay labis ng nagiinit at hindi na kaya pang labanan. Ano bang ginagawa mo? Walang gaanong dumaraan sa lugar, ngunit kinakabahan pa rin si Sierra na may makahuli sa kanila. Pero ewan niya ba? The more she think about them getting seen, the more her body feels heated. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya? What kind of power does Joaquin hold over her? Let's go to the back seat. Suhestyon ni Joaquin sa ilalim ng mabibigat nitong hininga. Sinubukang lunukin ni Shera ang sarili niyang laway ng manuyo ang kanyang lalamunan. Akala ko ba hindi dito? I changed my mind. Sad naman ni Joaquin. At yata, nagpadala na naman si Shera sa init na gawa ni Joaquin. Parang kailan lang ay may galit sila sa isa't isa, lalo na si Joaquin. But now, they have a forbidden secret affair. At walang magawa si Shera kundi ang magpakasubmissive sa binata. Dahil pagdating kay Joaquin, nagiging marupok siya. Akmang uupo na sa kama si Shera para mag-review nang makarinig ng katok mula sa pinto. Tumayo siya at pinagbuksan ng panauhin at bumungad sa kanya si Joaquin na ilang araw na rin siyang pinag-alala. Joaquin. Sambit ni Shera at nilakihan ng siwang ng pinto upang papasukin ang binata. Saan ka galing? Tanong ni Shera. Sagot naman ito. I stayed at a friend's resort. Nagpalamig. Marahang tumango si Shera bago naglakad patungo sa sariling kama. Bumuntot naman si Joaquin. Humiga agad ang binata sa bandang tiyan niya nang humilig siya sa kama. Natigilan si Shera sa ginawa nito. Iyon kasi ang unang beses na naging affectionate sa kanya. Ang lalaking hindi siya pinipilit makipagsiping. Tila gusto lang nito ng yakap na maramdamang hindi ito nag-iisa. Huwag mo na akong pansinin. I'm just a bit tired. Anito sa mahinang tinig habang nakapikit. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Sierra. Imbes na paalisin si Joaquin, ay sinuklay na lamang ng kanyang mga daliri ang malambot na buhok ng binata. Hindi nagtagal, sinundan niyo ng tila mahinang paghilik ni Joaquin. Naibaling ng dalaga ang kanyang tingin sa gwapo nitong mukha. Sa totoo lang, ay kinakabahan at natatakot si Shera sa magiging kahihinatnan ng relasyon nila ni Joaquin. They don't have a label, yet ilang ulit na nilang ginawa ang mga bagay na dapat ang mag-asawa lamang ang gumawa. Okay ka lang ba talaga? Ulit na tanong na naman ni Nelly. Ang matalik na kaklase ni Shera. Ha? Oo. Medyo stress lang dahil malapit na tayong magtapos ng college. Sad ni Shera. Napakunot ang noo ni Nelly. May nangyari ba sa bahay niyo at ganyan ka magsalita? Umiwas siya ng tingin. Wala. Tinatamaan lang siguro ng quarter life crisis.
Ako na lang o-order ng inumin. Anong sayo? Coffee. Tumango na nga lamang si Shera at tumayo na para umorder. Ngunit bago pa nga niya yon nagawa, ay may pamilyar ng babae ang naglakad palapit sa kanya. You're Shera, right? May halong pagtataray na tanong pa nga nito matapos siyang pasadahan. Nang tingin mula ulo hanggang paa. Oo. Kunot noong sagot naman ni Shera. Ngumisi ang babae. I'm Bea, and I'd like to talk to you about my boyfriend, Joaquin Abalos. Tila nakaramdam ng panlalamig si Shera sa narinig. Tama bang narinig niya? Pardon? Tanong pa nga ni Shera. I said I wanna talk to you about Kin. Do you have a minute? Magkakape lang kami ng kaibigan ko. Matatapos na rin kaagad. Can you wait a bit? Sure. May ibang coffee shop sa labas, right across the street. I'll wait for you there. Hindi na hinintay pa ng babae na makasagot si Sierra. Tinalikuran na siya nito't eleganteng naglakad palabas ng coffee shop. Naibuga niya ang hanging naipon sa kanyang dibdib matapos nitong makalabas ng tuluyan. Tila nakaramdam ng panghihina si Sierra dahil sa mga salitang binitawan ng babaeng nagngangalang Bea. Naaalala na niya. Iyon ang babaeng kasama ni Joaquin noon sa sasakyan na nagsungit sa kanya. Akala niya ba ay wala na sila? Is she lying? Pero bakit ganun ito ka-confident para sadyain pa siya? Gustong tanungin ni Sierra ang binata kung ginawa ba talaga siya nitong side chick. Ngunit sa huli ay binubura naman niya ang tinype na mensahe. Hindi alam ng dalaga kung bakit natatakot siyang tanungin ng direkta si Joaquin. Hulog na ba talaga siya rito at kaya niyang magpakabingi sa kabila ng nalalaman. Uy, kanina ka pa nakatayo dyan. Ayos ka lang ba? Untag ni Nelly mula sa pagkakatulala niya. Ni hindi na niya namalayang nakalapit na ang kaibigan sa kanya dahil masyadong nakatutok ang buo niyang atensyon sa kaiisip kung ginawa ba talaga siyang kabit o hindi. Ayos lang ako. Sad naman ni Shera. Nelly? What if someone came to you to tell you that she's in a relationship? Sa lalaking parang nagpaparamdam sa'yo at nagugustuhan mo na. Tumaas ang kilay ni Nelly. Like lang ba talaga? Hindi ko pa masabi eh. Hindi ko kasi alam kung saan ba talaga ako lulugar sa buhay niya. Ano bang nararamdaman mo nung sinabi sa'yo na may relasyon daw sila? Nanahimik nga si Shera. Nanliliit. Pakiramdam ko niloko ko. Pero dapat i-clarify mo pa rin sa kanya. Dapat. Kapag mahal mo ang isang tao, pagkakatiwalaan mo. Saad na nga lamang ni Nelly at napatango-tango ang babae. Napalunok na lamang si Seira dahil alam niya sa sarili niyang tama naman si Nelly. Habang hindi pa siya tuluyang nahuhulog, mas maganda sigurong itigil na niya ano man ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Joaquin. O kung meron nga ba talaga. Because after all, she's not even sure where to stand in his life. Nang matapos magkape si Shera, kasama ni Nelly ay agad siyang tumawid sa kabilang coffee shop. Agad niyang naspottan si Bea sa malayang bahagi ng shop. Sandali pa siyang tumigil para pagmasdan ng babae. Si Bea ang uri ng babae na may magandang mukha at matapang na anyo. Iyong hindi basta-basta magpapatalo o magpapaapi. Sinulyapan ni Shera ang sarili mula sa glass wall. Mukha siyang malambot at mahina. Kaya ba ang dali lang para kay Joaquin ang utuin siya? Bumuntong hininga na lamang ang dalaga at tuluyang itinulak ang glass door. Diretso siyang nagkakad sa kinauupuan ni Bea. Payak namang nangumiti ang huli at iminwestra ang kamay na tila sinasabing maupo siya. Una sa lahat, I know that you've been sleeping with my boyfriend. Sad ni Bea. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Shera sa sinabi ng kaharap. Ano? Alam ko, of course, it was my idea after all. Napahurap si Shera.
Nahihirapang huminga. Your idea? Halos wala ng lakas niyang tanong. Yes! Gustong-gusto na ni Ken na mawala ka sa buhay ng pamilya niya. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo yon, di ba? Hindi. Nakakibo si Shera. Parang nanikip ang dibdib niya. At pati ang lalamunan ay sumara. Inis na inis siya. Dahil hindi na gumagana ang pagsusungit niya sa'yo. And as a good girlfriend, I told him na he should seduce you instead. And then break your heart para kusa ka nang umalis sa poder nila. Bakit mo naman ginawa yun? Babae ka rin naman. Sad ni Shera kay Bea. Babae nga tayong pareho pero mahal ko ang boyfriend ko and I will always do everything for him. Kumuyom ng tuluyan ang mga kamao ni Shera. Gusto niyang wag paniwalaan ang nalaman. Lalo na at kakaiba ang atensyong ibinigay ni Joaquin sa kanya noong mga nagdaang araw. But then, naisip niya na baka parte rin yon ng plano ng binata. Planado ang lahat ng ginawa ni Chin sa'yo, Shera. Hanggang ngayon, ang tingin niya sa'yo ay kabit ni Tito Freddy at gagawin niya lahat ng paraan, mawala ka lang sa landas ng pamilya niya. Mabigat ang loob na lumabas si Shera sa coffee shop, nagsimula na ring mamuo ang luha sa mga mata niya. Parang ang hirap tanggapin, hindi niya alam kung magagalit ba siya o malulungkot, masasaktan. Tila ba lahat ng negatibong mga emosyon ay naghahalo na? To the point na nahihirapan siyang huminga. Nanginig ang mga labi ng dalaga nang hindi na napaghilin pa ang magkasabay na pag-alpas ng kanyang mga luha at mumunting hikbi. Mabilis niya iyong pinalis nang mapansin ang pamilyar na sasakyan. Bumaba roon si Joaquin na nakakunot ang noo. Hinihintay kita sa parking lot. Teka, umiiyak ka ba? Ang iritasyon sa mukha ni Joaquin ay napalitan ng pag-aalala matapos mapansin ang luhang namumuo sa mga mata ni Shera. Sinubukan ng dalaga na salubungin ang tingin ni Joaquin, ngunit hindi niya kaya. Tila ba nauubos nito ang natitira niyang lakas. Nanginig ng tuluyan ang kanyang mga balikat dala nang hindi na napigilang paghikbi. Maya-maya pa ay lumabas ng coffee shop si Bea. Nakangisi at nagawa pang lumapit kay Joaquin. Hi hon, I just did you a favor. Anito bago tumalikod at naglakad palapit sa sarili nitong kotseng nakapark sa harap ng coffee shop. Hindi nakaligtas kay Shera ang pagdaan ng pag-aalala at takot sa mga mata ng binta. Tila kahit hindi niya sabihin kung ano ang kanyang iniiyakan ay mayroon na itong ideya at iyon ang lalong bumasag sa dalaga. Alam niya. At ngayon, kahit hindi na siya magtanong, halata na ang sagot. He betrayed her. Humugot ng malalim na hininga si Joaquin. Tila ba pinilit ang sariling manatiling kalmado? Get in the car. Mag-uusap tayo. Tama na. Alam ko na ang lahat. Joaquin, itigil mo ng pagpapanggap? Pwede ba? Sad ni Shera. Lumambot ang ekspresyon sa mukha ng binata. Balak sana nitong hawakan si Shera ngunit agad na umiwas ang dalaga. Bakit ako? Bakit sa akin? Wala naman akong kasalanan sa iyo ah. Hindi ako kabit ng papa mo. Hindi mo ba naintindihan yun? I have been living in the dark since I was born, Joaquin. Gusto ko lang namang maranasan na mamuhay ng tahimik. Payapa. Mahirap bang ibigay yun? Napakuyom ng sariling kamao ang binata. Tila ba nasasaktan ito? Ngayong panoorin si Shera na nagkakaganon. Let me explain. Anito sa nangihinang boses. I will not deny the truth. Lumunok si Joaquin na tila mayroong bumara sa kanyang lalamunan. Kaya namuos ang kanyang boses sa huling salitang sinambit. Lalong nanghina si Shera. Lumakas ang kanyang hikbi. Masakit. Sobrang sakit para sa dalaga na marinig mismo sa binatang katotohanan na lahat ng pinagsaluhan nila dahil lang sa galit sa kanya sa pag-aakalang kabit siya ng ama nito. Ang sama mo, Joaquin. Ang sama-sama mo.
Wala akong kasalanan. Hindi ako gold digger, hindi ako manggagamit. Hindi ako kabit. Ilang beses ko ba dapat sabihin yon? I'm sorry. I was too late that I realized na mali ako nang pagkakakilala sa'yo. Sad naman ni Joaquin. Pagak na natawa si Shera habang masaganang bumabagsak ang kanyang mga luha. You're sorry? Ang dali mo akong husgahan dahil lang sa lumaki ako sa illegal na mundo. Hindi mo man lang naisip na hindi ko choice yun. And yet, iniisip mong kabit ako? For almost 8 years, Joaquin. Ganun pa rin kababang tingin mo sa akin? Shera, I hate you. Wala akong kasalanan. Bakit ako pa? Hindi ako masamang tao. Hindi ako nakikiapid. Hindi ako kabit. Tuluyan ang humagulgol ng husto ang dalaga. Sinubukan siyang lapitan ng binata ngunit ipinagtulakan niya ito't sinampal. Masaya ka na? Nakaganti ka na? Gumuhit ang matinding pagsisisi sa mga mata ni Joaquin. No, because it was a mistake. And I don't wanna lose what we... Wala na, Joaquin. Tapos na tayo. Nagawa mo na gusto mo. Aalis na ako. No, Shera, please. Aalis ako. Bago pa man makaimik muli si Joaquin, ay agad na tumalikod si Shera at pinara ang dadaang taxi. Walang lingon-lingong pumasok ang dalaga. Aalis siya. Siya na mismo ang aalis sa buhay ng mga abalos katulad ng ninais ni Joaquin. Mabilis na lumipas ang panahon. Magandang umaga, Shera. Bati ng isa nilang kapitbahay. Nagluto ako ng malunggay. O heto sabaw. Naku, maganda to. Sa nagpapadede. Salamat po, Aling Pasing. Simula nang umalis si Shera sa puder ng mga abalos, 9 na buwan na ang nakakalipas. Nagpasya siyang manirahan sa maliit na baryo ng Villa Catalina, ang lugar kung saan lumaki ang kanyang ina. Maliit lang ang baryong kinaroroonan niya ngayon. Hindi mayayaman ang mga naninirahan, ngunit halos lahat ay may mabuting kalooban. Kaya mas ramdam ni Shera ang kaligtasan sa lugar na iyon kesa sa malawak na lungsod. May maliit silang inuupahan ng anak niya. Oo, may anak si Shera kay Joaquin. Nagbunga ang karupukan niya. Padadalhan kita kay Otep. Siya ang tumitingin kay Santi sa kubo niyo. Imporma pa ni Aling Pasing habang nagwawalis sa ilalim ng malaking puno ng santol. Ngumiti lang si Shera at nagpaalam sa ginang bago nagpatuloy sa paglalakad papunta sa sariling tirahan. Maraming puno at mga halaman, kaya presko ang hangin kumpara talaga sa kung saan siya nakatira noon. It's small, but it's not empty. Ate Shera, tawag ni Otep, ang bunsong anak ni Aling Pasing. Ito palagi ang tumutulong sa kanyang magbantay ng bagong silang niyang anak. Otep, pasensya ka na. I didn't got the chance to bring home some pasalubong. I'm in a hurry. Kunot noong nakatingin lamang sa kanyang binata habang napakamutulo. Ate, wag po masyadong mabilis ang Ingles mo, bagalan mo lang. Hindi po ako flu. Ano nga po ulit yun? Tumawa si Shera at nilapitan ito't kinulo ang buhok. Fluent, Otep. Anya at sinilip ang anak na mahimbing na natutulog. Malusog ang anak, Shera. Doon palang laking pasalamat niya na halos naubos ang pera ng dalaga sa panganganak. Pero ayos lang. Unang apak pa lang ni Shera sa Villa Catalina ay naninibago agad siya. They call strangers, anak, and other things like palangga, ga. Nakakatuwa at nakakataba ng puso. Maraming pananim na gulay sa lugar kaya hindi magugutom ang mag-ina. Mabuti na rin lang at si Aling Pasing pa ang naging kalapit niya. Tinuturuan siya nito paano mag-alaga ng bata, kung paano maging isang mabuting ina. Yang si Otep malapit ang tumira kila Shera, ani Ate Tessie, isa pang kapitbahay nila. Kasalukuyan kasi siyang nagwawalis sa labas ng bahay niya. Tuwing umaga ganun ang ginagawa nilang magkapitbahay, nagkukwentuhan habang nagwawalis. Sinabi mo pa, ba tayo nang ang iwan si Santi dahil nakakatawa raw?
Pag tumatawa, napakagwapo talaga ng batang yan. Siguro ang gwapo ng aman yan eh. Nakikitawa na lang rin si Shera sa kanila. Hindi pa kasi niya naikwento sa iba ang tungkol sa ama ni Santi, ang tungkol kay Joaquin. Wala naman kasi siya balak na magpakita pang muli rito. Kaya niya namang buhayin ang anak niya ng mag-isa. Wala na rin siyang balita pa sa binata. Kahit sa mag-asawang abalos na tinuring na rin niyang mga magulang. May lahi siguro, si Shera nga parang hindi kakapanganak lang sa ganda pa rin eh. Kahit kayod ng kayod. Mukha pa rin fresh. Komento ni Nenet. Kaedad lang niya. Ang asawa nito ay nagtrabaho abroad. Balita ko may libreng bakuna raw sa center ah. May bagong dating daw kasi mga volunteers. Sad ni Aling Tessie. Hindi pa nga kumpleto ang bakuna ni Santi. Siguro dapat na niyang puntahan yung free vaccination sa center. Sayang din yun. At kung sakali makakatipid siya. Magagaling naman ang mga volunteers na dumadalaw sa Villa Catalina. Mga medical students mula sa Maynila. Kanino mo po narinig galing Tessie? Huminto ang ginang sa pagwalis sa mga tuyong dahon at tiningnan si Sierra. Kay Pina, di ba't ang anak no na isang nurse sa center narinig ko lang kagabi? Tumango na lang si Sierra at tinapos na ang pagwawalis na ginagawa. Motherhood let her realize that nothing in the world comes easy. Lalo na kung wala kang pera. Hindi ka tatanggapin agad-agad ng mga hospital. Magugutom ka, wala kang pangluho. Kung hindi magtatrabaho, walang kakainin ng anak. Minsan ay lumuluwas si Shera sa bayan para magtrabaho sa karinderyang pagmamay-ari ni Aling Pasing pero madalang lang yon. Wala kasing naiiwan kay Santi kaya mas pinipili na lamang niyang maglabada. Last na. Bulong ni Shera sa sarili at ibinilad na sa hayhayan ang huling batch ng mga bedsheets para kay Mrs. Flores. Ngunit agad na naalarma si Shera nang marinig ang malakas na pagpalahaw ng iyak ng kanyang anak. Mabilis siyang naglakad-takbo, papasok sa munti nilang bahay. Santi! Sigaw niya at kinuha ang bata mula sa crib. Dala ng kaputian, pulang-pula ang mukha nito at iyak talaga ito ng iyak. Kaya hindi mapigilan ni Shera na makaramdam ng takot. Hinipo niya ito sa noo at naramdamang sobrang init ng bata. Ilang beses niyang pinunasan ng towel at pinainom ng gamot ang kanyang anak. Ngunit lumipas na ang ilang minuto ay hindi pa rin ito humuhupa kaya hindi na siya nagdalawang isip pang kinuha ang bag na may lamang mga gamit ni Baby Santi at umalis na ng bahay. Nang tuluyan na siyang makasakay sa taxi papunta sa ospital sa bayan, lahat ng luhang pakiramdam ni Shera ay naipon. Sa mga nakaraang buwan ay nagbagsakan na. Hindi pa rin kasi tumatahan ng kanyang anak. Kahit anong punas niya ng towel ay hindi bumababa ang lagnat nito. First time nitong magkasakit at hindi niya alam ang gagawin. Kinuha ni Sierra ang wallet sa bag at tiningnan ang metro. Nanuro. Sa nanginginig na kamay ay dinukot niya ang huling yellow paper bill sa wallet at hinanda yon para ibayad sa driver. 1,500 piso lang ang pera ni Shera at hindi niya alam kung saan kukuha ng pambayad kung sakali mang makonfine ang anak niya. Hello po. Bungad niya sa nurse na dumaan. Tinaasan siya nita ng kilay. Pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Napatingin din tuloy siya sa itsura niya. Lumang inukay, na palda, tsinelas. Magulong buhok at malamang ay maputik na paa. Bakit ho? Tanong ng nurse gamit ang naiiritang boses. Yung anak ko po, bulong ni Shera. Binaba niya ang tingin sa anak. Nakasalukuyan pa rin umiiyak. May lagnat? Opo, nagsusukla po kasi. Wait lang ah. Mika, ikaw na nga rito? May rounds pa ako sa taas. Sigaw muli at bumaling sa kanya. Siya na lang po mag-aasikaso sa'yo. Ni hindi man lamang hinayaan ng nurse na muling makasagot si Shera dahil agad siyang tinalikuran. Nilibot na nga lamang ng dalagang tingin
sa buong ospital. Pabigat ng pabigat ang dibdib niya habang pinanonood ang mga nurse na nag-a-attend sa ibang pasyente. Ni isa ay wala man lamang nagbalak na asikasuhin siya. Ayan, anak pa ng maaga. Komento pa ng dumaang pasyente. Namuo ang luha sa gilid ng mata ni Shera. Dok, tulungan niyo naman po ko. Bulong na nga lamang niya at sinalubong ang babaeng doktor. Bakit po? Yung baby ko po please. Ano po nangyari? Wala bang umaasikaso sa'yo? Mabilis na tinignan ng doktor ang anak niya at tumawag ng mga nurse para isugod nga sa emergency si Santi. Hindi po kayo pwedeng pumasok sa loob, Mommy. Dito lang po kayo. Paalala pa ng mabait na doktor nang tangkain niyang sumunod sa loob ng ER. I'll talk to you later but for the meantime, pakiasikaso na lang po muna yung papers ni baby. Ngiti pa ng doktor kay Shera at pumasok sa loob nang pinagdalhan kay Santi. Iyak lang nang iyak si Shera sa labas. Ayaw niyang umalis sa harap ng emergency room. Marami ring nakapila roon gaya niya. Naghihintay. Hindi talaga asikasuhin dito pag mukha kang walang pera. Sad na nga lamang ng isang ginang. Nakatabi ni Shera. Ganon talaga sa public hospitals. Nasusungitan ka lalo na kung yun nga mukha kang walang pera. Hindi lahat pero alam ko naman na naranasan mo. Dagdag pa nito. Higbi na nga lamang ang tugon ni Shera. Asikasuhin mo na ang papeles ng anak mo, hindi ka lalo asikasuhin kung ganyan ka. Sad pa ng ginang. Nagpasalamat lang si Shera. Kaya mo yan. Makalipas ang 7 taon. Mama! Masayang pagsalubong ng 8 taong si Santi sa kararating lamang na si Shera. Tuwing umaga ay nihahatid ng dalaga ang anak niya sa paaralan at tuwing hapon naman sinusundo niya ito pagkatapos ng duty niya sa mall na kanyang pinagtatrabahuan bilang sales lady. Uwi na po ba tayo, Mama? Tumango si Shera. How was school? Nakakainis. Lagi na lang po akong tinatawag ng matanda naming teacher. Simangot na sumbong nga ni Santi. And why is that? Kasi betlog po ko lagi sa quiz eh. Napailing na nga lamang si Shera sa narinig. Manang-mana sa tatay. Sabat ni Otep kaya sinipatan nga niya ito. No, mama po ko kay mama. Ayoko po sa kanya. Sigaw pa ni Santi at sumimangot lalo. Santi, tawag ni Shera sa pangalan ng anak. Hindi kasi nito pinagtataasan ng boses ang mga nakakatanda pero pag tatay na nga nito ang pinag-uusapan ay para bang nag-iiba ito ng ugali. Hindi na sumagot pa ang bata at kumain na lang. Gusto mo bang mamit ang papa mo? Tanong pa ni Shera. Mabilis na umiling si Santi. Paano kung sabihin kong gusto ka niya makilala, na mahal ka niya? Pagsisinungaling ni Shera. Unti-unting nagangat ng tingin ng bata at kumirot ang puso ng dalaga nang makita ang nagniningning ng mga mata ni Santi na para bang maiiyak na. Talaga po mahal niya tayo? Buntong hininga ni Shera dahilan upang biglang mawala ang liwanag sa mukha ni Santi. May panic buying dahil sa susunod-sunod na bagyo kaya heto ngayon si Shera sa counter at tabala sa pag-asikaso ng mga customer. Umaga pa lang ay mataas na ang linya at maging sa pagsapit ng hapon, hindi ito maubos-ubos. Nandito ako sa mall, hindi kita masusundo. And I don't have an umbrella with me. Sad ng customer niya sa kanyang harapan. Bahala ka. Wika pa nito sa kausap sa hawak na cellphone. Naninag ni Shera na marahas na binabaan nito ang kausap. Tila ba iritado ito sa kausap sa cellphone. Magkano lahat? Tanong ng customer nang matapos si Shera sa pag-iimpake ng mga pinamili nito. Malambot na boses ang kaharap. Malayo sa kung paano ito magsalita sa kausap kanina. Maliit na ngumiti ang dalaga at inangat ang tingin sa customer. Agad ring nahulog ang ngiti sa labi niya nang magtugmang mga mata nila. Suminghap siya at tumiwas ng tingin. Kumabog ang kanyang dibdib sa kaba. Kilalang kilala ni Shera ang lalaki sa kanyang harapan. Shera,
Mahinang sambit nito. Umalis na po kayo sir. Marami pa po kasing customer ang nakasunod sa inyo pasensya na. Sad na nga lamang niya habang iniiwasan na mapatinging muli sa lalaki. Pwede ba tayong mag-usap pagkatapos ng duty mo? Ano ba? Ba't ang tagal niyo ata dyan? Please po sir, marami pa po akong customer na asikasuhin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Joaquin. Hintayin kita sa labas at pakiusap. Huwag mo na ulit akong takasan pa. Huwag ka na ulit tumayo. Oh, bakit nakasumangot ka? Tanong ng teacher ni Santi na pinaka-hate niya sa lahat. Umupo ito sa tabi niya kaya umusog nga siya palayo. Lagi na lang kasi siyang tinatawag. Alam na ngang hindi siya magaling tapos siya palaging chinetsyempohan. Wala pa kasi yung sundo ko sir. Magalang niyang sagot. Naiirita si Santi sa teacher niya pero hindi niya kinakalimutan ang pangaral sa kanya ng mamasyera niya. Ang rumespeto sa mas nakakatanda. Naiinis siya sa katabi niyang teacher. Kasi naman palagi siyang pinapahiya sa harap ng klase. Ang dami pa namang may crush sa kanya. Baka ma-turn off. Sinong susundo sa'yo, iho? Mama ko po. Gabi na. Ayos lang po, I can handle myself and trust me, Mama. She won't abandon me cause I'm her only treasure. Tuloy-tuloy na saad ng bata. You speak well in English. Your accent is very good at very young age. Pero bakit ang hina mo sa math? Lahat naman po tayo may kahinaan. Wala ka ring friends, bakit? Bakit gusto mong malaman? Magsasalita pa sana ang guro. Nang biglang may pumarada ng sasakyan sa harapan nila. Pa, buti andito ka na. Tumayo si Freddy na siyang guro ni Santi at tumingin sa bata bagong umiti. Who are you talking with? Tanong ng lalaking bagong dating at lumapit sa kanilang gawi. Remember the one I always talk to? Heto yung batang ang galing-galing sa English pero bobo sa math. Tawa nga ni Fred. Napahalakhak naman ang lalaki. Parang ikaw lang, Kin. Sa sinabi ng guro na patitig tuloy si Santi sa estranghero at nakita niyang nakakunot ang nito. Ipinilig nito ang ulo pakaliwa at ganoon din ang kanyang ginawa. Halos magkasabay pa nga silang dalawa. Teka lang anak, mag-CR muna ako ha. Kanina pa ako naiihi pero ayoko maiwan nang mag-isa rito yung bata lalo na't magdidilim na. Dito ka muna. Ani pa nga ni Freddy. Kay Joaquin kaya tumango na nga lamang si Joaquin at tumikhim bago umupo. Katabi ni Santi. Hi, what's your name? Kaway nito sa bata. Ang sabi po ng mama ko, don't talk to strangers. Masungit. Nasaad ni Santi at ibinalik ang mata sa kalsada. Narinig ng bata ang mahinang pagtawa ni Joaquin kaya mangumuso siya. Bakit mag-isa ka ngayon? Hindi ka ba natatakot? I'm cool. Astig po ako hindi ako natatakot dahil wala namang mas nakakatakot pa sa bunganga ng mama ko. Proud na sagot pa ni Santi kaya tumawa ulit si Joaquin. Nasaan ang mama mo? Nagtatrabaho. Yung papa mo. Unti-unting nagangat ng tingin si Santi sa lalaki. Patay na. Malamig niyang saad na ikinagulat ng huli. Wala ka bang... Bakit po ba kasi ang dami niyo pong tanong? Kunot noong pagputol ni Santi kay Joaquin. Ang sungit mo naman bata. Siguro man nakasananay at tatay mo. Huwag niyo po akong kinukumpara sa tatay kung walang kwenta. Kay mama lang po kumana. Naiinis na sigaw ni Santi na ikinagulat ni Joaquin. Sorry po. Pumanhin ang bata at yumuko. Ayaw niya kasi talagang binabanggit ang tatay niya. Laki siguro ng galit mo sa tatay mo ah. Bakit? Tanong pa nga ni Joaquin. Kasi wala siyang naging ambag sa buhay ng mama ko kundi pasakit lang po. Hindi nga po siya nagpakita eh. Napakawalang kwentang ama. Sang-ayon pa ni Joaquin kaya tumangutangwa ang bata. Siya ang dahilan kung bakit naghihirap po si mama. Abay napakawalang iya naman nun ah. Hindi yan astig. Hindi yan tunay na lalaki. Sad ni Joaquin. Tapos hanggang ngayon mahal pa rin po siya ni mama.
What? Ang swerte naman ata nun. Yes, makapal din ang face. Buhay pa pala? Tumangutango ang cute na bata. Ganyan. Pagsabihan mo ang nanay mo nakalimutan na ang ganyang klaseng lalaki. Oo nga po, ang rupok ni Mama nakakainis. Sa loob ng 8 taon hindi siya nagpakita. Kada kaarawan ko nag-e-expect po ko pero wala eh. Alam ko naman pong hindi siya darating at magpapakita kasi narinig ko po na hindi niya mahal si Mama. He hates my mother. He betrayed my mother but my mother is still in love with him. Litanya ni Santi, na ikinatahimik na nga lamang ng katabi niya. Pero kahit ganun gusto ko siyang makilala. What if magpakita ulit ang papa mo sa inyo? Tatanggapin mo ba siya? Joaquin anak, tara na, yung mama mo naghihintay na pala. Tawag ni Freddy kaya napatayo silang dalawa. Nagpaalam na nga lamang si Joaquin sa bata. Ayos lang po ko dito. Sad na nga lamang ni Santi sa dalawa. O siya tara na, pinabantayan ko na siya kay Manong Guard. Nagmamadaling wika ni Freddy at hinila na ang anak. Sa sasakyan na nasa tapat nila. Santi anak? Biglang nabuhaya ng mukha ni Santi nang marinig naman ang boses ni Shera mula sa malayo. Mama! Joaquin, ano ba? Sigaw ni Freddy nang saglit na tumigil si Joaquin. Wait lang pa para kasing, anak, naghihintay na ang mama mo. Kumunot ang noo ni Santi pero agad siyang sinalubong ng yakap ng kanyang anak. Patang tagal niyo po. Maktol niya. Nagsorry na nga lamang ito. Tinanong pa nga nito kung okay lang ba siya, kung meron bang gumulo sa kanya. Umiling lang ang bata. Malakas na napabuntong hininga si Shera at bahagyang ginulo ang buhok dahil sa nararamdamang frustration. Ilang araw na rin kasi siyang kinukulit ni Joaquin mula nang makita siya nito sa mall. At ngayon nalaman niyang hindi pala nasundo ni Otep si Santi. Pasensya na ate, hindi ko kasi alam na mag-overtime ka ngayon. Ayos lang, sige na ako nang susundo sa anak ko. Pumuntong hininga si Shera bago umarap sa kalsada para sana pumaran ng taxi ngunit agad na nanlaki ang mata nang bumungad sa kanya ang mukha ni Joaquin. Madilim yun. Hindi nakaligtas sa dalaga ang luha nito sa pisngi bago pa man ito magiwas ang tingin sa kanya. So may anak ka? Sad nga nito. Ha? May anak ka? Tanong muli ni Joaquin. Umiwas ulit ng tingin ang binata bago itago ang panibagong luha na pumatak sa pisngi niya. Mali ka nang. Okay lang. 8 taon ka rin namang nawala. Hindi na nakapagtataka pa na nakahanap ka na ng iba. Pero sinayang ko lang ang paghihintay ko sa'yo. Pero okay lang. Hindi naman masakit. Parang kagat lang ng pating. Sad pa nga nito. Hindi alam ni Shera kung malulungkot ba siya o matatawa sa itsura ni Joaquin ngayon. Hindi na kasi niya makita pa ang dating Joaquin na palaging poker face. Ngayon para na itong bata na inagawan ng candy. Joaquin. No, I'm fine. Ihahatid na kita para mas mapadali ka. Bakas ang sakit sa mukha ng lalaki. Habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Tahimik lang na pumasok si Shera sa sasakyan ni Joaquin. Makailang beses pa nga siyang sumulyap. Sa lalaki at nanlaki ang mga mata. Nang makitang umiyak na naman ito. I'm sorry. Okay lang, wag kang mag-sorry. Nanginginig na tanong pa nga niya. Saan nga pala ang ama ng anak mo? Wala. Wala? Bakit? Hindi ka niya pinanagutan? Oo. Napakawalang yan naman pala. Kung bumalik, tatanggapin mo ulit? Nangihinang dagdag pa nga ni Joaquin. Siguro. Nanginig na nga lamang muli ang balikat ng binata pero walang hikbi na lumabas dahil pinipigilan. Paano naman ako? Napakagatlabi na nga lamang si Shera bago sumagot. Mahal pa rin naman kita. Ikaw lang ang minahal ko. Talaga? Tatanggapin mo ba ang anak ko kahit na hindi ikaw ang ama? Tanong ni Shera. Mahal mo pa rin ako? Tanong naman pabalik ni Joaquin. Tanggap mo ba ang anak ko? Paghulit nga ni Shera kaya dali-daling tumango si Joaquin. Basta mahal mo ko. Tanggap mo nga ang anak ko. Oo nga.
Tanggap mo ang anak natin? Nakangiting pag-uulit na nga lamang ni Shera sa tanong dahilan upang ihinto nito ang sasakyan. Anak natin? Stop joking. Nangilid na naman ang luhang saad ni Joaquin. I said I accept your child even if I'm not the father. Huwag mo nang sabihin yan para pagaanin. Ikaw nga naman kasi ang ama. Pagkumpirma pa rin ni Shera na ikinalaki ng mata ni Joaquin. What? May anak tayo? Simpleng tanong nga nito. May anak nga tayo. Pero paano? Siyempre, bakit tinatanong mo pa? I mean, bakit? Anong bakit ayaw mo ba? Tanong muli ni Shera. Siyempre gusto. Gustong gusto ko. Napabuntong hininga tuloy si Shera. Siya ang nai-stress sa reaksyon ni Joaquin. Bilisan mo na lang dyan, naghihintay ang bata sa school. Dali-dali namang pinaandar ni Joaquin ang sasakyan. At halos mailuwa na nga siya sa kinaupuan dahil sa bilis nitong magpatakbo. Ano ba, hinay-hinay ka nga lang? Son, right? 8 years old? I'm sorry. Hindi ko alam i-react ko. It's fine, wag ka nang magdrama pa dyan. Can you please tell me about him? He's Santino Rosales. Abalos. Pagtatama nito. Fine. Santino Rosales Abalos. Anya na ikinangiti ni Joaquin. He's 8 now and turning 9. Sobrang soft niya. Madaling matakot at mababaw lang ang luha. Pero hindi niya ipinapakita. Cool daw kasi siya. Just like me. Nakangiting komento ni Joaquin na ikinairap niya. He loves everything I love. Except for one. Ano yun? Takang tanong ni Joaquin. Ikaw? Yun ang gustong isagot ni Shera pero wala nga siyang lakas ng loob para sabihin yun. Hindi na lang siya nagsalita pat iniba ang topic. Halata ni Shera ang kaba. Sa mukha ni Joaquin ang nasa tapat na nga sila ng school. Santi anak? Patakbong sigaw niya sa bukana ng gate. Ma? Sulpot ni Santino na ikinahinga ng maluwag at niyakap ang bata. I'm sorry, natakot ka ba? Promise hindi na mauulit. Ako takot? I'm cool, astig ako. Wala nang mas nakakatakot pa. Sa'yo. Mahina na nga lamang na tumawa si Shera sa mga linyahan ng bata. Ang inaantok ng mga mata ni Santi ay biglang nanlaki nang mapasulyap ito sa kanyang likuran. Oh, si anak ni Sir. Kumunot ang noon ni Shera dahil mukhang kilala ni Santi si Joaquin. Agad siyang bumaling sa likuran at nakitang nakaawang ang labi ng lalaki at para bang gulat din sa nakita. Bata? Tanong nga ni Joaquin. Mas lalong kumunot ang noon ni Shera sa tinawag ni Joaquin sa anak niya. Anak ni Sir? Bata? La, anak ni Sir, ikaw nga. Masayang wika ni Santi at pumalakpak na nagpagulat kay Shera. Masayang mukha ni Santi habang nakatingin sa ama nito. Napangiti si Shera nang biglang niyakap ni Joaquin ang bata. Nagulat pa si Santi pero ngumiti rin. I'm sorry, I'm late. Bulong ni Joaquin, kaya kumunot ang noon ni Santi. Nang kumalas si Joaquin ay ngumiti ito sa anak. Ngunit kabaliktaran nun ang reaksyon ng bata. Umatras ito at bahagyang lumayo sa ama. Sino po siya? Tanong ni Santi kay Shera. Tatay mo siya. Ano po? Napapikit si Shera sa sigaw ni Santi at sumibol ang kaba sa kanyang dibdib. Nang sumulyap siya kay Joaquin ay nakayuko lang ito na tila ba alam nang gano'n ang magiging reaksyon ng anak nila. Wala po akong tatay, di ba? Right. Ako pala yung walang kwentang ama. Bulong ni Joaquin sa sarili pero rinig naman ni Shera. Pumasok si Shera sa kwarto at niyakap ang anak na nakatagilid lang. Santi, malambing ng tawag. Santi anak, are you sleeping? Kunwari ay nagpangisin na nga lamang kay Shera ang ginagawa nito. Pinauwi ko na siya. Imporma niya sabay haplos sa buhok nito. At bumangon ang bata na nagtutulog-tulugan at nanlaki ang mga mata nang biglang andun pa pala siya. Hindi na niya tayo guguluhin. Hindi na siya magpapakita pa sa atin. Pagsisinungaling ni Shera. Lalayo na tayo sa tunay mong tatay, total. Wala naman siyang kwenta, di ba? Hindi nga nakasalita si Santi. Nakasimangot lang ito
habang naghihintay ng makakain ngayon sa lamesa. Ni hindi nito sinusulya paano kinakausap si Shera. Ang tatay naman nito ay nasa kusina at pinaglulutuan sila. Sabi mo po hindi na po niya tayo guguluhin. Masungit na tanong pa nga ng bata. Hindi na nga nakatiis pa. Ang namayaning katahimikan. May sinabi ba ako? Maang-maangan ni Shera. Marupok. Don't worry, palalayasin ko rin siya. Sad naman ni Shera. Shera naman. Pagangal ng bagong dating na si Joaquin. Bit-bit nito ang nilutong ulam. Umirap si Shera at kumain na nga lamang sa inihandang pagkain sa lamesa. Maya-maya pa na malaya na nga lamang niyang nag-aaway na ang dalawa sa harapan niya. Mas mahal ako ni Mama, asyumero ka. Sigaw pa ni Santi habang umunguya. Kung hindi mo lang alam ako ang una niyang baby. Yak, hindi ka nga astig eh. Huwag mo kong niyayak-yak dyan. Dahil kung wala ako, wala ikaw. Ano? Kaya namin na wala ka. No, you're wrong. Hindi ka mabubuo nang wala ako. Galing ka kasi sa Joaquin. Saway ni Shera sa lalaki. Kita mo na po, mas kampi po sa akin si Mama. Pagmamayabang ni Santi. Ikaw bata ka, kanino ka ba nagmana? Ano ba kumain na kayo? Sigaw ni Shera kaya nanahimik ang dalawa. Wait a minute. Biglang sigaw ni Santi. Kung tatay kita, ibig sabihin lolo ko yung masungit? Hindi makapaniwalang saad nito at napatakip ng bibig. Yes, baby. Natatawa na nga lamang na saad ni Joaquin. What? Hindi po pwede. Why, ayaw mo nun? Plus points ka na. Masayang wika pa ni Joaquin habang natatawa. Ala, oo nga no, hindi na ako gagawa ng assignment sa math. Napahalakak na saad ni Santi bago nakipag-apiran sa kanyang ama. At sa isang iglap nagkasundo sila bigla. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating ang araw na mas natanggap nila ang isa't isa at mas naka-adjust pa nga sila talaga. Makalipas ang 3 buwan, nag-propose na nga rin sa wakas si Joaquin sa pinakamamahal niyang babae na kahit 8 taon na nga silang nagkahiwalay, hindi pa nga rin niya nagawa na magmahal ng iba. Makalipas din ang 6 na buwan na preparasyon para sa kasal, ay sa wakas humarap na rin sila sa altar at sinabi kung gaano kamahal ang isa't isa at nagsumpaan na hindi mag-iiwanan. Sa gitna ng pagharap sa hamon ng buhay, madalas naiisip ng isang tao ang salitang pagtakas. At sa kwento ni Shera ang pagdating ng mga abalos ang nagsilbi niyang tiket para takasan ang hamon niya sa buhay. And that led her more to heartbreaks. But then ang pagdating ni Santi ang nagpagising sa kanya sa katotohanang hindi mabisang solusyon ng pagtakbo mula sa pagsubok na kinakaharap. Motherhood molds her. She became someone she never thought she would be. She became a matured woman and that includes forgiving. Kaya nang bumalik sa buhay niya, si Joaquin, tinanggap niya ito muli. At ngayon ay natupad na nga ang matagal na ngang hinahangad ng anak niyang si Santi. Pati na rin siya na makasama si Joaquin at mabuo ang kanilang pamilya. At wala na nga silang mahihiling pa sa may kapal. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Shera at Joaquin. Maraming salamat po sa lahat at shout out po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez,
Marly Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merly Lynn, Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, LV, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor,
Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.